Hindi siya maaaring magdala ng kusino dahil balak niyang gugurin ng gabi sa pamamapak at pagtikim ng sariwang babae. Nagmistulang prinsipe si Richie sa suot niyang Alexander Amoso Vanquish II bespoke na suit na nagkakahalagang $101,860. It was made out of two of the most costly wools in the world, race Vicuna and Kivok. Each suit has 9 18-karat gold and diamond buttons. Lura ng kanyang Bugatti Lavautour Noir car, binaybay niya ang malinis na kalsada sa kalagitnaan ng gabi. Iniharurot niya to habang nag-e-enjoy siyang makinig sa musika. Napahinto na makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang private investigator. Sir Richie, magandang gabi po. Bungad nito sa kanya. What's with the surprise call? Tanong ni Richie habang pinagkukuskos ang kanyang mga palad. Gavin was already a member of Emil's group. Nakumpirma ko to sa kanyang ex-fiancé na si Janice. Nasa H Club ako ngayon sir at nasa harap ko ngayon ang babaeng nagtaksil sa inyo. She is blubbing a lot. Lasing na lasing at umiiyak. Agad pinatay ni Richie ang tawag at mabilis pinatakbo ang sasakyan. Lalo siya nagkaroon ng dahilan para pumunta sa H Club. Matapos na mahabang panahon, makikita niya na ulit si Janice Montero. Malagkit ang mga tingin ni Richie kay Janice na ngayon tuloy pa rin sa paglalaklak ng alak kahit lasing na lasing na. Tinapik niya ang balikat ng kanyang private investigator at inabutan niya to ng isang puting envelope na naglalaman ng check at ng pera. Salamat. Manmanan mo si Gavin at report mo sa akin lahat ng kilos niya. Kung may makukuha ang additional information sa kanya, tawagan o i-text mo lamang ako. Usal ni Richie bago lumakad palayo sa kanyang private investigator. Pumesto siya sa bakanting silya di kalayuan sa kinaroroonan ni Janice. Puno man ng galit ang puso niya, hindi niya maitatangging mahal na mahal pa rin niya ang babaeng pinagkanalo siya noon sa bingit ng kamatayan. Bigla niyang namiss ang presensya ni Janice. Bumalik sa kanyang isipan ng mga laalang pilit niyang kinakalimutan. 1 bottle of beer. Tura ni Richie sa waiter na lumapit sa kanya. Hindi pa rin niya inaalis ang kanyang palingin kay Janice. Kitang-kita niya ang pagiging miserable nito mula sa di kalayuan. Diretso siyang nilaklak ng isang bote ng beer at pagkatapos tinawag niya ulit ang waiter para mag-request naman ng whiskey. Sobrang ingay ng paligid, kanya-kanyang hiyawan at kantahan. Sa bawat lamesa makikita ka ng lalampungan. Ang ilan doon sa gumagawa ng kababalagan sa may couch. Walang pakialam kung may nanonood man sa kanila o wala. Another whiskey? Sigaw ni Richie. Inabutan pa siya ulit ng waiter. Maya-maya pa'y may lumapit na sa kanya mga babae. Alam agad nila na mayaman si Richie dahil sa suot nitong suit na Patek Philippe Wool Timer Gouache watch. Naglakbay ang kamay ng isang babae mula sa balikat tungo sa kanyang dibdib. Samantalang ang isa naman ay agad siniil ang kanyang labi. Napapikit si Richie dahil dito. Hinayaan sila ni Richie sa ginagawa. Do you want to try me? Mapang-akit na boses ng dalawang babae. Nang bumalik sa wisyo si Richie ay agad niyang itinamboy ang dalawa. Napatayo siya sa kanyang kinaupuan nang mawala sa paningin niya si Janice. Nag-alala siya dahil alam niyang lasing na lasing ang dalaga. Mabilis niyang hinawi ang mga taong nadaraanan niya. Tumuntong siya sa taas ng mesa para makita ang karamihan. Buong akala niya makikita niya si Janice ngunit nabigo siya. Agad siyang tumalon at nagsimulang suyurin ang dance floor. Halos inisa-isa niyang tignan ng mga babaeng may katulad ng pangatawan at buhok na Janice. Napasabunot siya sa kanyang itim na buhok nang hindi niya matagpuan ang dalaga. Sunod niyang pinuntahan ng ladies' restroom. Nagsisigawan ng mga babae sa loob hindi dahil sa pamamasok niya kundi dahil sa kagapuhan niya. Hey, handsome! Matapang na saad ni isang babae. Napangawito nang biglang siyang tinulak ni Richie. Sadista! Sigaw ng babae bago tuluyang lumabas ng restroom. Aalis na sana si Richie na mapansin niya ang isang nakasaradong cubicle. Nakarinig siya ng ungol ng isang babae. Nakakandado ang pinto kaya naman buong lakas nitong sinipa para mabuksan. Tumambad sa kanya isang lalaking puro tato sa katawan. Nakahubad at ang isang babaeng lasing na lasing. Hindi niya makita ang itsura ng babae dahil natatakpan ng kanyang buhok ang kanyang mukha. Wala na rin tong saplot kundi ang kanyang pang-ibaba. Isiningit niya ang buhok ng babae sa kanyang tenga. Nanlaki ang mga mata ni Richie nang makita si Janice. Lumuluha to habang hinahawakan ng lalaki ang katawan nito. Hindi maipaliwanag ni Richie ang kanyang sunod na ginawa. Hinawakan niya sa balikat ang lalaki. Sinimulan niya tong bugbugin. Nagmistulang papel na kilulayan ng lila ang mukha ng lalaki. Nagmamakawa to kay Richie at tumabas ng restroom ng walang saplot.
Kirandado ni Richie ang pinto ng restroom at sa kanya pinuntahan si Janice. Am I dreaming? Ikaw ba talaga yan, Richie? Anong ginagawa mo dito? Nandito ka ba para patayin ako? Janice said in a silly manner. Tinitigan ni Richie ng matagal si Janice bago niya ito itinayo at kasabay noon ang pagtayo ng kanyang harapan. Nag-init bigla ang katawan ni Richie. Pinilit pigilan ang kanyang sarili na magpadala sa kanyang emosyon. Pinako niya sa kanyang kokote na galit siya kay Janice. Nang sinuot na niya ang damit ng dalaga, bigla siyang nagulat nang siniil ng halik ni Janice ang kanyang labi. Janice's hands are holding his cheeks. Nagawa niyang itulak si Janice ngunit hindi niya na nakontrol ang sunod na nangyari. Hinila niya si Janice palapit sa kanyang katawan at agad niyang sinakop ang mapulang labi nito. Napaungol pa si Janice dahil sa mga halik ni Richie. Nagsimula pa maglakbay mga kamay ni Richie sa sexing katawan ni Janice. Mula sa labi ng dalaga, lumapit ang kanyang paghalik sa leeg nito. Umungol na mahina si Janice at yun lalong nagustuhan ni Richie at tuluyan na nang inangkin si Janice. Pumatak ang luha ni Janice nang mahimasmasan siya sa nangyari, samantalang si Richie na may napahiga sa sahig habang naghahabol ng hininga. Nagising si Agatha sa tunog ng isang gitara. Kinukusot pa niya ang kanyang mga mata nang bigla niyang marinig ang boses ni Gavin. Napanganga siya na makita niya ang kanyang asawa, nakaupo sa paanan niya habang tumutugtog at tumaawit. Hindi niya alam na mala Ed Sheeran pala ang boses ng kanyang napangasawa. Bonus points pa na maalam si Gavin gumawa ng sarili niyang kanta. Hindi ko alam, ang pangarap ko pala'y makuhang matamis mong oo. Suplada ka man at mataray, puso ko na may nabihag mo. Miss De Vera, pansinin mo naman ang pagmamahal kong to. Araw-araw kong patutunayang ikaw lang nag-iisang mahal ko. Pinisel ni Agatha ang kanyang pisngi para makumpirma niyang hindi siya nananaginip. Nang marinig niyang pagpalakpak ni Manang Iska, otomatikong umirap ang mata sa lalaking nasa harapan. Nagustuhan mo ba ang ginawa kong kanta para sa iyo, Agatha? Nakangiting tanong ni Gavin. Agad na napawi ang ngiti sa labi ni Gavin nang umiling si Agatha. Ang baduy! Saad ni Agatha habang tinatali niya ang kanyang mahabang buhok. Nagsalubong kiling ni Manang Iska sa naging tugon na yon ni Agatha. Lumabas siya ng silid para bigyan ng privacy ang kanyang amo at si Gavin. Sinandal naman ni Gavin ang kanyang gitara sa tabi ng kama. Ang aga-aga mo namang mambulabog, singhal ni Agatha. Hindi ba sabi ko kahapon, sisimulan ko na ang paniligaw ko sa'yo kaya eto, hindi ko alam na old school ka palang manligaw. Walang emosyong sambit ni Agatha. Bakit ano bang gusto mo? Yung kagaya ng mga millennial ngayon na through chats, calls, and text nagliligawan? It's not my thing, Agatha. Kapag seryoso ako sa babae, pinapakita at pinaparamdam ko. Nag-e-effort ako. Saad ni Gavin habang nakatitig diretso sa mga mata ng kanyang asawa. So, sa gantong paraan mo ba nakuha ang matamis na oo ng best friend kong si Era at ng kriminal mong ex-fiancé? Kumunot ang noo ni Gavin sa kanyang narinig. Tila pinoproseso pa ng kanyang utak ang sinabi nga ni Agatha. What do you mean criminal? Is Janice a criminal? Nanlalambot na wika ni Gavin. Matyaga niyang hinintay ang sagot ni Agatha na ngayon naghahanda na para maligo. Tumaas ang parehong kiling ni Agatha tanda ng kanyang pagsang-ayon. Walang imik niyang iniwan si Gavin, daladala ang kanyang wardrobe at bath towel. Makalipas ngang 3 minuto nagsimula ng maligo si Agatha. She fills her tub with lukewarm water and tests its temperature before she puts some milk and fresh rose petals in it. Kumuha siya ng red wine at nalagyan ng kanyang kopita. Lumusong pa siya sa bathtub at nagsimula ng uminom ng alak. Tanaw na tanaw niya nagtataas ang gusali sa syudad. She lathers her body with body wash using a loofah and after that, she drinks her wine. Nabitawan niyang kopita na may nagbukas ng pinto ng banyo. Napahawak siya sa kanyang dibdib kahit natatakpan naman to ng bula. Pervert? Galit na sigaw niya kay Gavin. Kitang-kita niya paano nagkaroon ng kurba sa labi ng kanyang asawa. Ilang minuto kong inisip ang mga sinabi mo kanina. I need an answer, Agatha. Paano mo nasabing kriminal si Janice? Naging seryosong mukha ni Gavin habang lumalakad papalapit sa kinaroroonan ni Agatha. Huwag kang lalapit sa akin. Diyan ka lang, Gavin. Binabalaan kita. Singhal ni Agatha ngunit di siya pinansin ni Gavin at ngayon nakayuko na to sa kanya. Nawalang bigla ang piski ni Agatha nang lalo pang nilapit ni Gavin ang kanyang mukha sa kanya. Okay, sasagutin ko ang tanong mo mamaya pagkatapos ko magbihis. Naiilang nasabi ni Agatha. Umiwas siya ng tingin kay Gavin. Hindi ko alam na lalo ka palang gumaganda kapag nagbablush ka. Hala,
Bakit ganito ang puso ko? Sobrang bilis na naman ang tibok. Pwisit ka, Gavin. Lumabas ka na rito. Agatha thought to herself. Natulala si Agatha nang bigla siyang halikan ni Gavin sa noo. Sige, ihintayin kong matapos ka maligo bago ulit kita kulitin. Tumalikod na si Gavin na may ngiti sa kanyang labi. Alam niyang di na komportable si Agatha tuwing lalapit siya sa kanya at yon dahilan kung ba't mas lalo siyang ginaganaang pakiligin ng kanyang asawa. Malapit na si Gavin sa may pinto nang biglang marinig niya ang boses ng nagangalit sa galit na si Agatha. Bastos! Walang moto! Agatha shouted angrily. Saglit na huminto si Gavin para pagmasdan ang namumulang mukha ni Agatha. Kinindatan niya ito at binigyan pa ng flying kiss. Ya! Kadiri! Sa'yo na lang yung halik mo. Hindi ko yan kailangan. Lumabas ka na rito. Lalong tumawa si Gavin dahil sa pikunin niyang asawa. Agatha, hintayin kita rito sa labas ha. Bilisan mong maligo. Huwag ka magpapaganda dahil sa mga mata ko, bukod tangi ng iyong kagandahan. Sigaw ni Gavin bago tuloy ang lumabas ng banyo. Muntik pa siyang tamaan ng binatong bubog ni Agatha. Mabuti na lang naisara niya agad ang pinto. Grabe, ang sarap talagang asarin ni Agatha. Gavin loves maniacally. Tinagmusta ni Gavin ang interior design ng kwarto ni Agatha. Umagaw ng pansin niya ang litratong nasa tabi ng kama ng asawa. Isa tong family photo pero kasama ang ex niyang si Era. Kinuha niya to at pinagmasta na maigi. I can feel how lonely you are, Agatha. Lahat sila iniwan ka na. Ang iyong katatagan kahanga-hanga. Saad ni Gavin habang nakafocus ang mata sa litrato ni Agatha. Nang mababaling ang tingin niya kay Don Herbert, nagsalita siya. Papa Herbert, hihingin ko po sanang permiso niyong ligawan ng inyong nag-iisang anak. Gusto ko sanang mapunta siya sa akin dahil hindi lang akong asawa niya sa papel kundi dahil ako ang nilalaman ng kanyang puso. Hindi ko siya pipilitin. Maghihintay ako sa kanya. Hihintayin kong maging kami bago ko siya ayaing magpakasal muli. Madamdaming saad ni Gavin. Nabitawan niyang litrato nang biglang magsalita sa kanyang likuran si Dexter. Anong ginagawa mo dito sa kwarto ni Agatha? Napahawak si Gavin sa kanyang buhok na makita niyang nabasag ang picture frame. Nalisik ang mata niya kay Dexter. Kasalanan mo to eh, parinisi ni Gavin. Tumaas ang kilay ni Dexter at gumiti. Alam mo ba kung gaano yan kahalaga kay Agatha? I bet you didn't know kasi sarili mo lang naman ang mahalaga para sa'yo. Teka, diba, sinabi mong mahal mo na si Agatha? Maalam ka ba talagang magmahal? Nangaasar niyang tanong. Hindi siya sinagot ni Gavin bagkos agad niya tong hinawakan sa kanyang kwelyo. Sinasagad mo talaga ang pasensya ko, Dexter. O bakit? Anong gagawin mo? Bubugbugin mo ako? Di hamak namang mas magaling ako sa iyo makipagbasag ulo. Pagmamalaki ni Dexter. Mababakas ang sobrang pagkainis sa mata ni Gavin. Nang hindi niya na mapigilan ang kanyang sarili, agad niyang pinatikim ng isang malakas sa suntok sa Dexter. Dumalo yung pulang likido sa labi ni Laksamana at napatalsik ito sa sahig. Pinunasan ni Dexter ang dugo sa kanyang labi gamit ang kanyang kamay at mabilis bumangon mula sa pagkakahiga. Maalam ka rin naman palang sumuntok eh, pero nakatsamba ka lang. Pangaamok ni Dexter. Mabilis na nakangiti si Dexter sa pagsuntok ni Gavin. Nabigyan agad niya ng mag-asawang suntok si Gavin. Dumugo-dugo na rin ang labi ni Rivas at bakas agad sa mukha niya ang mga pasa. Na makatayo si Gavin, agad niyang tinalapid si Dexter dahilan ng pagbagsak nito sa sahig. Pumaibabaw agad si Gavin at pinaulan na ng suntok si Dexter na ang tanging nagagawa na lang harangan ng kanyang braso ang suntok na nagmumula kay Gavin. Sino ngayon ang mahina? Sino ngayon ang di marunong makipaglaban? Asik ni Gavin habang pinagsusuntok si Dexter. What are you doing, Gavin? Sigaw ni Agatha at mabilis tumakbo para alalayan si Dexter. Tinulak niya si Gavin at habag na habag tinignan ng pasapos ang mukha ni Dexter. Nang hawakan ni Dexter ang mga kamay ni Agatha na nakahawak sa kanyang mukha, agad na hinila ni Gavin si Agatha palayo kay Laksamana. Bitawan mo nga ako, Gavin. Tingnan mong ginawa mo kay Dexter. Ines na singhal ni Agatha habang nakatitig sa sugatan at pasapos ang mukha ni Dexter. Eh yung ginawa niya sa akin, hindi mo nakikita? Malungkot na tanong ni Gavin. Sa isang iglap, napaisip si Agatha kung tama bang may kinakampihan siya sa dalawa. Alam mo ba kung sino nag-uumpisa ng gulo? Dagdag na tanong ni Gavin. His cheeks are swollen and his lips are bleeding. His eyes mirror how disappointed he is. Napabaling ang tingin ni Agatha sa basag na picture frame. Dali-dali siyang tumakbo para kunin to. Her tears automatically flowed down to her cheeks. Our family photo. Agatha sobs while holding the photo.
Niyakap niya ang litrato. Madiing kiniyom ni Agatha ang kanyang mga kamao. Isang madilim at mabagsik na ulap ang pumaling sa mga mata ni Agatha. Naramdaman niya ang pagdalo ng dugo sa kanyang ulo na halos sumabog na sa loob. Sinong bumasag ng frame? Mariing saad ni Agatha. Ngumisi na nakahigang si Dexter at tinuro si Gavin. Pumaling si Agatha sa direksyon ni Gavin bago nagsalita. Alam mo ba kung gaano kahalaga sa akin ang bagay na binasag mo? Mabilis sumagot si Gavin. Alam kong mahalaga yun sa'yo kasi nandyan ang buong pamilya mo, maging si Era. Don't worry, I'm going to buy you another frame, Agatha. Tumaas ang nguso ni Agatha at saka tumawa ng pagkak. I don't need another frame, Gavin. May pera ako. Kaya kong bumili kahit 1,000,000 frame pa. Kumanot ang noo ni Gavin. Di niya maintindihan kung bakit galit na galit sa kanya si Agatha dahil sa isang picture frame. This frame has a sentimental value to me. Mama bought it before she died. Walang emosyong ani Agatha. Bumagsak ang balikat ni Gavin sa kanyang narinig. Hindi pa man niya nagagawang pasayin si Agatha na saktan na agad niya ito. Hindi siya makapag-isip kung paano siya makakabawi sa ginawa niya. Sorry Agatha, hindi ko naman sinasadya eh. Nagulat lang ako dahil biglang nagsalita si Dexter kaya tabitaw. Gavin, please, stop your excuses dahil in the first place, hindi mo dapat pinapakilaman ang mga gamit ko. Malamig na tumingin si Agatha kay Gavin. Sorry, get out of my room. Mahinahong utos ni Agatha. Tumayo si Dexter sa kanyang pagkakahiga. Tiningnan niya si Gavin halatang problemado dahil sa isang picture frame. Tinawanan niya ito. Oh, ano pang tinatayo mo dyan, Gavin? Alis na! Bulyaw ni Dexter. Hinilot ni Agatha ang kanyang noo bago siya nagsalita. Both of you, get out of my sight. Umangil si Dexter habang nakatingin sa nakatungong si Agatha. Teka Agatha, ba't pati ako'y nadamay? Di ba kay Gavin ka lang galit? Isang minutong tumahimik si Agatha. Dinampot niya ang pira-pirasong bubog ng frame. Nag-alala si Gavin na makita niyang dumudugo ang kamay ni Agatha. Agatha, wag mo nang linisin yan. Ako na maglilinis. Dumudugo na ang kamay mo? Usal ni Dexter. Gustong-gustong lapitan ni Gavin si Agatha, ngunit mas pinili niyang manatili sa kanyang kinatatayuan. Si Dexter naman agad kinuha mga bubog na nasa kamay ni Agatha. Pinunit niyang laylay ng kanyang t-shirt at tinali sa dumudugong kamay ni Agatha. Hinayaan lang siya ni Agatha na siyang kinagulat ni Gavin. Nang dumating si Manang Iska, agad siyang tumakbo sa pwesto ni Agatha. Ano nangyari dito? Nag-away ba kayong dalawa? Tumingala si Manang Iska kay Gavin at Dexter. Hindi nakasagot ang dalawa at tahimik lang na lumabas ng silid. 1 week later, buhat na makita ni Gavin ang family photo ni Agatha, nagsimula na siyang managinip gabi-gabi. Nakikita niyang mukha ng mama ni Agatha, nakasaputo sa kanyang dibdib habang humihingi ng tulong sa kanya. Hindi na siya nakatiis. Sa palagay niya may kahulugan ng bagay na yon. Ngayon, nakatayo na si Gavin sa harap ng pinto ng kwarto ni Agatha. Nagdadalawang isip pa siya kung kakatok ba siya o hindi. Halos mapatulon siya nang biglang buksan ni Agatha ang pinto. Agad na tinapunan ni Agatha na matatalim na titig si Gavin. Oh, anong ginagawa mo rito? Masungit na bungad ni Agatha. Galit ka pa rin ba sa akin, Agatha? Sinara ni Agatha ang pinto at naglakad na papunta sa kinaroroonan ng elevator. Nasa likod niya si Gavin. Pilit siyang kinakausap at hinahabol. Mas lalo pang nilakyan ni Agatha ang kanyang paghakbang pero hindi rin nagpatalo si Gavin hanggang sa makaharangan niya na ito. Agatha, kausapin mo ako. 1 linggo na nakakalipas, galit ka pa rin sa akin? Nangangambang tanong ni Gavin. Iniikot ni Agatha ang kanyang mga mata at pagkatapos ay namewang. Hindi na ako galit sa'yo, Gavin. Ayoko lang muna sana makausap ka. Ayoko rin munang makita ang pagmumukha mo. 1 linggo nga ako nagkulong sa aking kwarto, maiwasan ka lang eh. Iniwas ni Agatha ang kanyang tingin kay Gavin. Ano bang dapat kong gawin, Agatha, para maging okay na tayo? Mababakas ang pagkadesperado sa mukha ni Gavin. Layuan mo muna ako. Malamig na tugon ni Agatha habang nakatingin sa ibang direksyon. Pagkasambit no, naglakad na si Agatha patungo sa may elevator. Pipindutin na sana niya ang ground floor button nang biglang sinigaw ni Gavin ang pangalan ng kanyang ama. Mabilis tumakad si Agatha palabas ng elevator at agad niyang hinawakan sa kwelyo si Gavin. Paano mo nalaman ang pangalan niya? Hindi ko naman sinasabi yon kahit kanino. Even si Papa never niyang tinawag si Mama sa real name niya. Sunod-sunod pang tanong ni Agatha. Bakit mo binanggit ang pangalan ni Mama? Kilala mo ba siya? May connection ka ba sa kanya? May dapat ba akong malaman? Bumuntong hininga si Gavin matapos siyang batuhin ang sunod-sunod na tanong ni Agatha.
Na makita niyang relax na ang kanyang asawa saka siya nagsalita. I saw your mom's name at the cemetery and I called her name because I want to get your attention. Hindi ko siya kilala personally at wala kaming koneksyon sa isa't isa. Mahinahong saad ni Gavin habang nakatitig sa mga mata ni Agatha. Nang marinig ni Agatha ang tugon ni Gavin, mabilis niyang binitawan ang kwelo nito. Akala ko kung ano na, you are just wasting my time? Akbang tatalikod na si Agatha nang bigla siyang yakapin ni Gavin. Nag-slow motion ang paligid, tila mukha lamang ng kanyang asawa ang kanyang nakikita ng mga oras na iyon.